mabuting balita, mga minamahal na kapatid, ay ginagamit din ng mga tunay at hindi tunay na sugo ng Diyos. Kaya dapat tayong maging matalino sa pagsusuri kung sino ba yung tunay na kinakasangkapan ng Diyos sa wakas ng panahong ito. At kung saan naman sila inihahalin tulad ng Panginoong Yesus. Diba mga minamahal na kapatid? Yan ang bawat simpleng katanungan na nabubuo sa isipan natin bilang mananampalataya. Nabibigyan natin kasagutan sa pamamagitan ng gabay at pamamatnubay ni Amang Iskopus. Purihin ng Diyos. Amen. Sa umagang ito, mga minamahal na kapatid, ang ating ebanghelyo ay magmumula sa unang sulat ni Pablo kay Timoteo, chapter 4, verse 1 to 5. Muli, ang ating ebanghelyo sa umagang ito ay ang unang sulat ni Pablo kay Timoteo, chapter 4, verse 1 to 5. Mga gurong bulaan, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu. Sa huling panahon, iiwan ng ilan ang pananampalataya. Susundin nila ang magdakayang Espiritu at ang aral ng mga diablo. Dahil sa panlilinlang ng mga sinungaling na ang mga bughi may tatak ng pagiging alipin ni Satanas. Ipagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain. Mga pagkaing nilikha ng Diyos para kainin may pasasalamat ng mga sumasampalataya at lubos na nakauunawa ng katotohanan. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Lahat ay dapat tanggaping may pasasalamat sapagkat nililinis ito ng salita ng Diyos at ng panalangin. Ang mabuting balita, purihin ng Diyos. Ang pamagat ng ating ebanghelyo sa umagang ito, mga minamahal na kapatid, ay patungkol sa mga bulaang guro. No? Nabubagamat sa panahon pa ng mga unang taong sumipol sa ibabaw ng daigdig na ito ay nag-i-exist na sila, mas madami sila ngayon, mga minamahal na kapatid. Sapagkat ang panahon natin ngayon ay napakaunlad na. No? High-tech era na tayo, mga minamahal na kapatid, na isang pindot lang sa cellphone, ang inyong mensahe makakaabot na sa kabilang dako ng daigdig. Kaya mga minamahal na kapatid, sa paggamit din ng mga high technology na appliances, ng mga cellphone, ay maging matalino din tayo sa pakikinig sa mga tagapagturo ng mabuting balita. No? Sikapin ng bawat isa sa atin na ang putong o yung karunungan na ipinagkaloob sa atin ni Amang Iskopus ay huwag maagaw ni numan. Kaya naman mga minamahal na kapatid, upang magkaroon ng bawat isa sa atin ng malawak na karunungan at kaalaman tungkol sa mga bulaang guro, ay simulan na nating butil-butilin ang mabuting balita. Ang sabi sa sa verse 1, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu. Sa huling panahon, iiwan ng ilan ang pananampalataya. Susundin nila ang magdarayang Espiritu at ang mga aral ng diablo. Dahil sa panlilinlang ng mga sinungaling, na ang mga bughi may tatak ng pagiging alipin ni Satanas. Ang tinutukoy na masamang espiritu dito, mga minamahal na kapatid, sa talatang aking binanggit sa inyo, ay ang masamang turo at aral ng tao. Ang espiritu, mga minamahal na kapatid, ay salita. Sa mabuting balita, aklat ng 1 chapter 6 verse 63, ang espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Gayon, mga minamahal na kapatid, na ang espiritu ay salita. Ang salita ay espiritu. Ang salita o espiritu buhat sa Diyos, ito ay nakapagbibigay ng buhay. Ngunit ang espiritong sinasabi o tinutukoy sa mabuting balitang aking binasa sa inyo, mga minamahal na kapatid, na buhat sa tao, ang dulot nito ay hindi buhay. Kundi ang dulot nito ay kamatayan. Hindi ng physical, kundi kamatayan ng ating spiritual. Kamatayan ng ating pananampalataya. Yun sa pamamagitan ng mga turo at aral ng mga bulaang guro na ating kinamulatan noong tayo namumuhay pa noong second mystery. Ngunit ngayon, mga minamahal na kapatid, ang bawat isa sa atin ay mayroon ng karunungan at kaalaman. Nanawa, ang ating mga nakagisnang turo at aral na minanapa sa ating mga ninuno o sa ating mga magulang ay atin ng wakasan at tuntukan. Sapagkat kung patuloy natin gaganapin ang mga paturuang ito, tayo patuloy na nagkakasala sa harapan ni Amang Iskopus. Sapagkat ang sabi ng mabuting balita,
kasalanan anumang gawa na hindi ayon sa pananampalataya o kasalanan anumang gawa na hindi turo at aral ni Kristo. Na mga minamahal na kapatid, at yamang tayo meron ng karunungan at kaalaman, huwag din tayo palilin lang sa mga sinasabi ng mga bulaang gurong ito, mga minamahal na kapatid. Kapagkat sila ay mahilig gumamit ng matatamis na pananalita upang kayo'y akitin. At sa bagay na ito, mga kapatid, ay pabor lamang sa kanila. No? Kapag sila na kayo na ay kanilang naakay at napabilang na sa kanila, tsaka naman kayo tatagain ng pag-iikapo. Tsaka naman kayo sisingilin ng mga bayad sa serbisyo, bayad sa kasal, bayad sa binyag, bayad sa misa, at kung ano-ano pa. No? Nais kong linawin sa inyo mga kapatid na ang ikapo ay hindi turo ng Diyos sa mga Kristiyano. Ito ay turo ng Diyos sa panahon pa ng mga Israelita. Ngunit tayo ngayon, mga minamahal na kapatid, tayo mga Kristiyano at walang turo ang Panginoong Hesus na tayo mag-ikapo. Ang turo ng Panginoong Hesus, magbigay ka ng ayon sa sa dikta ng iyong damdamin, hindi napipilitan lamang. Na madaling salita, kusang loob na pagbibigay, mga minamahal na kapatid. At dito sa loob ng ministeryo, ilaw na mga Scopus, walang bayad o libre ang anumang uri ng serbisyo. Libre ang pagkakasal, libre ang pagbibinyag, visa, pati panggagamot, mga minamahal na kapatid, ay libre. Kapag dito sa loob ng ministeryo, ilaw ng mga Scopus, mahigpit namin tinutupad ang mga mabuting balitang ipinangaral ng Panginoong Hesus. Ang sabi sa aklat ng Mateo, yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Mga minamahal na kapatid, ito bang mabuting balita ay nabibili at ipinagbibili? Yes, mga minamahal na kapatid, ito'y nabibili. Ngunit yung karunungan na nakapaloob dito ay hindi kayang bilhin ni naman. Amen? Amen. Mga minamahal na kapatid, kaya naman, ang mga talentong ipinagkaloob din niya, mga Scopus sa bawat kanyang kinakasangkapan sa panggagamot, yan ay hindi rin nila binili. Yan ay pinagkaloob niya, mga Scopus ng walang bayad. Kaya kami, hindi kami humihingi ng kabayaran. Ang ipinagkaloob na walang bayad, ipagkaloob nyo rin namang walang kabayaran. Ganoon dito sa loob ng ministeryo at ilaw niya mga Scopus, mga minamahal na kapatid. At muli, uulitin ko, ang masamang espiritu na tinutukoy sa talatang ito, mga minamahal na kapatid, ay ang mga masama o maling turo at aral ng mga bulaang guro. At ang sabi sa verse 3, mga minamahal na kapatid, ipagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain. Mga pagkain nilikha ng Diyos para kaining may pasasalamat ng mga sumasampalataya at lubos na nakauunawa ng katotohanan. Ganon, mga minamahal na kapatid, na mayroong mga kongregasyon o sekta na sinasabi ng mabuting balita at pinatotohanan din naman sa wakas ng panahong ito, mga minamahal na kapatid, na nagbabawal ng pag-aasawa sa mga pari. Hindi po ba, mga kapatid, na ating kinamulatang sekta, doon ay bawal ang asawa sa mga pari. Ngunit dito, kaya mga Scopus, ang mga pari, ang mga saserdote, pwede mag-asawa. Mga minamahal na kapatid, sa aking mga kapwa saserdote, maging sa ating punong ministry, mayroong asawa. Isipin natin mabuti, mga minamahal na kapatid, kung talagang ipinagbawal ng Panginoong Hesus ng pag-aasawa, bakit ang mga apostoles na mga nauna ay may mga asawa? Si Pablo lamang ang hindi nag-asawa sapagkat iyon ay tinakda at iniloob na ng Diyos sa kanya. Kaya mayroong mga Kristiyano o Kristiyan ang pananampalataya, ngunit sinusuway naman yung turo at aral ni Kristo tungkol sa pag-aasawa. Di ba, mga tulad ba ng sinasabi, ipagbabawal din nila ang ilang uri ng pagkain. Ganoon, mga minamahal na kapatid, sinasabi nila na ito'y masama at nakasasama sa atin. No, mga minamahal na kapatid, ang sabi ng turo ng Panginoong Hesus, walang pumapasok sa bibig ng nakapagpapasama sa tao. Ang nakapagpapasama sa tao ay yung lumalabas. Sapagkat ang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at idinudumi. Ngunit ang lumalabas sa tiyan ay ang lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso, na siyang pinagmumula ng maraming pagkakasala, paghatol, paghamak, pag-alimura sa kapwa. Ganoon, mga minamahal na kapatid. Ngunit ang mga bulanggong ito ay ipinagbabawal nila ang ilang uri ng pagkain. Bawal kumain ng dugo, bawal kumain ng baboy, at iba pa. Kaya mga minamahal na kapatid. At sa ating karunungan, sa pananampalataya natin kaya mga Scopus,
ay binigyan tayo ng kalayaan. At huwag din nating kalilimutan yung nakasulat sa aklat ng Roma chapter 14 verse 17 na sa pagpasok natin sa kaharian ng langit ay hindi nababatay sa ating mga kakainin o iinumin. Kaya ang mga sekta, mga minamahal na kapatid, na nagbabawal na kumain ito, bawal kumain yon, ay matatawag ng Antikristo o mga bulaang dugo. Sapagkat ang kanilang tinuturo ay lihis sa turo at aral ng Panginoong Yesus. Sapagkat ito kaya mga Scopus, mga minamahal na kapatid, libre lahat kainin. Yan ang gusto ng marami. Kainin ang nais kainin. Sapagkat ang sabi sa verse 4, ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Lahat ay dapat tanggaping may pasasalamat sapagkat nililinis ito ng salita ng Diyos at ng panalangin. Sa madaling salita, tayong mga anak niya, mga Scopus, ay binigyan niya ng kalayaan. Kalayaang kainin ang mga pagkain na nais nating kainin. Ngunit sa kalayaang ipinagkaloob sa atin, huwag naman tayong magkaroon ng pagkakasala. Mga minamahal na kapatid, bakit tayo kakain ng labis-labis na taba kung tayo may sakit na high blood? Di po ba? Bakit tayo kakain ng maalat at matatamis na pagkain kung tayo may sakit na diabetes o may sakit sa bato? Kaya, sa kalayaan ipinagkaloob sa atin yung mga Scopus, magkaroon tayo ng karunungan at kaalaman upang ang ating katawan na pisikal, ang ating pagbabakasyon sa lupang ibabaw ay magtagal pa. Di ba mga upang makita pa natin yung mga susunod o mga isisilang pang mga bagong mananampalataya na magtataguyod ng ating sinimulan. At sa ating pananampalataya o pagbabakasyon dito, ay magtagal nga, sabi ko kanina. At ang ating sarili, ang ating sambahayan, ang ating mga apo ay maakay din natin kay Amang Scopus. No? Sa pag-iingat natin sa ating sarili ay sadya nga namang magtatagal ang ating pamumuhay dito sa ibabaw. Sapagkat ang kasabihan ng tao, anumang sumusobra o lumalabis ay nakasasama. Kaya dapat sakto lang mga minamahal na kapatid. Hindi masamang kumain ka nito kung paminsan-minsan, huwag naman sosobra. Amen? Purihin ang Diyos. At nais ko din buksan sa inyo mga minamahal na kapatid upang lumawig pa ang inyong karunungan at kaalaman ay sa aklat naman ng ikalawang Pedro, chapter 2, verse 10. Ang sabi doon, pangahas at palalo ang mga bulaang gurong binabanggit ko. Wala silang pakundangan at lapastangan sa mga tagalangit. Ang talatang ito, mga minamahal na kapatid, ay tuwirang tumutukoy pa rin sa mga sekta na niwalain at nilalait ang mga larawan ng mga pinaging banal ng Panginoong Yesus noong second mystery. Ang mga anghel na kanilang nilalait. At ang sinasabi pa dito ay yung mga ine-interpret ng mga bulaang gurong ito na ang mga santo at santa, ang mga rebulto na mga pinaging banal ng Diyos sa second mystery ay Diyos-Diyosan. Tuwirang kong sasabihin sa inyo mga minamahal na kapatid na ang ating mga kinamulatang mga santo at santa at mga rebulto sa mga naglalakihang simbahan, yan ay hindi mga Diyos-Diyosan. Kung gayon, ano ang Diyos-Diyosan? Ang Diyos-Diyosan na sinasabi ng mabuting balita ay yung Diyos-Diyosan ng mga Ehipsyo. Doon ang kanilang Diyos ay katawang tao, macho, lalaki, ngunit ang ulo ay ibon. Ang ibig sabihin, ang Diyos-Diyosan ay katang-isip lamang, likhang isip. Ngunit ang mga rebulto o mga imahen ng mga santo at santa, yan ay hindi likhang isip mga minamahal na kapatid. Sapagkat sa panahon pa nila ay mayroon ng pinagkalooban ng ang Diyos na mga taong may kakayahan na umukit sa bato, sa ahoy at sa iba pang mga mamahaling bato. At doon nang mamatay ang mga pinaging banal, tsaka lamang nila ito inukit upang ipakilala sa mga susunod na henerasyon na kung sino sila na nagpakasakit at sumunod sa mabuting balita. Tulad ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal, mga kapatid. Nang mamatay ang ating pambansang bayani, siya ay ginawa ng rebulto upang ipakilala sa mga susunod na mga mag-aaral o mangangaral na kung sino si Jose Rizal na nagpakasakit ng kanyang buhay upang mapalaya
ang bansang Pilipinas sa kuko ng mga alipin. Ganoon, mga minamahal na kapatid. Saka lamang sila ginawa ng mga imahen upang ipakilala sa mga taong mabubuhay at isisilang pa lamang. Ngunit ang ginagawa ng iba, kanila itong nilalait na mas mabuti pa daw ito'y sunugin, sibakin, ipanggatong may pakinabang pa. Ang iba naman, lalo sa imahen ni Birheng Maria, kanila itong sinasamba, pinoposisyon at inaramitan ng mga magagarang kasuotan. Ang isang bagay na hindi kinalulugdan ng Diyos. Kaya natutupad ang nakasulat sa Aklat ng Roma chapter 1 verse 25 na tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Mas sinamba ang nilalang sa halip na ang lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. Ganon na ganon tayo mga minamahal na kapatid. Noong tayo nabubuhay pa sa second mystery, ating sinasamba, pinapapupurihan, dinarimitan na magagang kasuotan ang mga nilalang ng Diyos na hindi dapat nating ginagawa. Ngunit ngayon, naunawaan na natin na hindi pala talaga dapat itong sambahin at gayakan ng kung ano-ano. Talip ay dapat natin itong igalang. Ganon ang direktang sinasabi ng mabuting balita mga minamahal na kapatid. Sapagkat sa ating mga sarili, sa ating mga tahanan, tayo meron ding mga magulang. No? Na kapag sa kanilang paglisan sa buhay na ito, ay karangalan at masarap sa ating sarili na sila iiwan natin ng larawan sa ating mga tahanan. Na nagpapakilala na pagdating ng mga panahon ng ating mga anak, may papakilala din natin na ito ang inyong lolo, ito ang inyong lola. At sadya kapag ang inyong apo ay nilapastangan yung larawan ng inyong ina, magagalit din kayo. Gayon din ang Diyos, mga minamahal na kapatid. Kaya, ang larawan ng Kristong Hari, atin itong iginagalang. Hindi natin ito nilalapastangan na tulad na sinasabi ng ilan na mas magandang ito'y sibaking, sunugin, ipanggatong may pakinabang pa. Kalapastanganan iyon sa Diyos, mga minamahal na kapatid. Sapagkat sila'y nagpakasakit dito sa mundong ibabaw upang ipakita ang mabuting gawain. Ngunit ang sinunod ng tao ay turo at aral ng tao o kasinungalingan buhat sa tao. Ganoon tayo namumuhay noong tayo nasa second mystery, mga minamahal na kapatid. Ang sabi pa ng Panginoong Yesus ay mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni naman sa pamagitan ng walang kabuluhan at magdarayang katuroan na hindi buhat kay Kristo, kundi buhat lamang sa mga tao o mga bulaang guro. At ang sinabi pa ng Panginoong Yesus, tayo ngayon magkaroon ng pag-iingat, lalo sa wakas ng panahon ito, mga minamahal na kapatid. Sapagkat sinasabi ng mabuting balita, sa wakas ng panahon ito ay lilitaw ang maraming bulaang guro. Upang atin itong makilala, ibinigay naman ng Panginoong Yesus kung paano nga natin ma-identify kung sino ang mga tunay na sugo ng Diyos. Diba? Sa ating sarili na mga minamahal na kapatid, sa ating pagsusuri, malalaman natin kung sino yung sumusunod sa kalooban ng Diyos at kung sino yung hindi. Kung saan tayo dapat umani, kung saan tayo dapat umatras. Diba, mga minamahal na kapatid? Sapagkat ang lahat ng sekta na dinagdan ni Amang Scopus noong February 1, 1966, lahat ay patay. Kapagkat lahat tayo hindi nakasunod. Ngunit itong Father Scopus New Catholic Temple ay tinatag ng Diyos na si Amang Scopus. No? At patuloy at pinag-iingatan natin na tayo sumusunod sa mabuting balita na upang hindi tayo makatulad ng mga sektang dinatnan na mga patay. Amen? Sabi ng Panginoong Yesus, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Magsisilapit sila sa inyo na animoy tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. At ito ay totoo at nangyayari, mga minamahal na kapatid. Wari ko'y naikwentro nyo na ang mga bagay na ito. Yung sa mga pamilihang bayan, na makakita tayo ng mga matatangkad na tao, na mga nakasuit and tie pa, na mga may dala ng Bible, na pagkakaamong tignan. Yun yung sinasabi ng mabuting balita, mga kapatid, na sila'y maamong tupa, ngunit mapagbalat kayo. Kaya sa kanilang pagpapahayag, huwag natin tatanggihan. Atin itong pakinggan, suriin ang mga espiritu bumubukal sa kanilang bibig. At sa ating pagsusuri, magkaroon tayo ng
sapat na karunungan at kaalaman o talino upang mabatid natin kung ito ba'y sa Diyos o hindi. Sapagkat sa pamamagitan ng mga matatamis na pananalita ng mga bulanggong ito, maaari tayong maagaw. No? Bagamat ang karamihan sa atin ay nakayamang Scopus na, ay naagaw pa rin ng ibang sekta. Sapagkat walang sapat na karunungan at kaalaman kung paano ipaglalaban ang pananampalatayang kanyang tinanggap sa huling panahong ito. Ang sabi pa ng Panginoong Hesus, ay ginagamit lamang nila ang Bible o ginagamit ng mga bulanggong ito ang mabuting balita upang pagtundatan ng tiyan at magpuno ng bulsa. Tulad ng mga asong gubat na walang kabusugan sa pagkain. Gayon din ang mga bulanggo, mga minamahal na kapatid, patuloy sa pagkain, sa pagtaga ng mga ikapu bayad sa serbisyo. No? Ang sabi nga sa ibang salin ng kasulatan, kung nasaan ang mga patay, nandoon din naman ang mga buitre. Kung nasaan ang mga patay, ang pananampalataya, nandoon din naman ang mga bulaanggo, nanginginain, kumakain ng ikapu. Sumisingil ng mga bayad sa serbisyo, bayad sa kasal, binyag, basbas, misa, etc. At iba pa mga minamahal na kapatid. No? At sabi pa ng Panginoong Hesus, makikilala niyo sila sa kanilang mga gawa. Yun, mga minamahal na kapatid. Hindi natin sila basta makikita o makikilatis sa pamamagitan ng kanilang physical na katawan. Ngunit makikilala natin sila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Anong gawa, mga minamahal na kapatid? Gawa na hindi naaayon sa turo at aral ni Kristo. Kapag ganon, hindi yun sa Diyos, mga minamahal na kapatid. Sapagkat maliwanag ang nakasulat sa aklat ng Ikalawang Juan, chapter 1, verse 9, ang hindi nananatili kay Kristo, kundi ay nagdaragdag dito ay hindi pinapanahanan ng Diyos. Yun po bang pagkakalakol, pagnunobena, pagkasantaktusan, pagpiesta ay turo at aral ni Kristo, mga kapatid? Hindi po. Hindi po, mga kapatid. Yun ay turo at aral lamang at tuntunin ng tao na ating sinunod kaya tayo namatay nung second mystery. Ngunit ngayon, nauunawaan na natin ang mga bagay na ito, kaya dapat natin itong ulit-ulitin sa ating isipan upang dumating man ang mga bulaanggo sa ating harapan, sa ating mga tahanan ay hindi tayo madala, hindi tayo madaya. Ngayon tayo nasa kaliwanagan na, mga kapatid. Sapagkat kapag ang bulag, inakay ng kapwa bulag, parehas mahuhulog sa hukay. Ang sabi sa Hebreo chapter 2 verse 1, kaya nga dapat natin panghawakang mabuti ang katotohanang narinig natin upang hindi tayo maligaw, mga kapatid. Maliwanag na sinasabi yun ng mabuting balita na dapat magkaroon tayo ng sapat na karunungan at kaalaman sa pananampalatayang ating tinanggap upang hindi tayo mailigaw gayong tayo nasa tunay at tamang landas na, mga kapatid. Sapagkat kapag sinabing pananampalataya, ang pinag-uusapan dito ay yung buhay na walang hanggan. No? Hindi yung buhay dito sa lupa, mga kapatid. Sapagkat ang buhay dito sa lupa may katapusan. Ngunit ang buhay na nakaraan at nilalaan sa atin ng mga Scopus sa bawat isang magtatagumpay ay buhay na walang hanggan. Na ating pagtitiisan at pupunuan ng hirap, sakit at pagtitiis upang sa pagkamit ay tayo maging karapat-dapat na pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Purihin ang Diyos. At ang sabi pa, mga minamahal na kapatid, sa aklat ng 1, chapter 2, verse 23. Sabi doon, sino nga ang sinungaling? Hindi ba ang tumatangging si Jesus ang Kristo? Ito nga ang Antikristo, ang ayaw kumilala sa Ama at sa Anak. Ang di kumikilala sa Anak ay di rin kumikilala sa Ama. Kapag tinanggap ni naman ang Anak, pati ang Ama ay isa sa Kanya. Mga minamahal na kapatid, na Antikristo na sinatawag dito, noong unang panahon, ang mga Antikristo na tinatawag, yung mga taong hindi naniniwala na si Kristo ang Mesiyas, si Kristo ang tagapagligtas. Ngunit ngayon, sa ating panahon, ang Antikristo na tinatawag ay yung hindi nananatili sa turo at aral ni Kristo at yung kumakalaban sa mabuting balita. Ng mga kapatid, at tayo pa, ang hindi kumikilala sa Anak ay di rin kumikilala sa Ama. Kapag tinanggap din naman ng Anak, pati ang Ama ay isa sa Kanya. Ang ibig sabihin, hindi po nakilala natin sa balita ang Panginoong Hesus ay hindi na rin natin tatanggapin ang Ama. Hindi pwedeng tatanggapin natin ang Ama, ngunit si Hesus ay hindi. Sapagkat ang Panginoong Hesus na nagsabi, ako at ang Ama ay iisa.
Parehas natin silang tatanggapin, mga minamahal na kapatid. Sa makatuwid, ang mga tao na hindi kayang tumanggap kay Amang Iskopus, ang kinakalabasan nito ay Antikristo. Sapagkat hinahadlangan nila ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay ang kanyang bagong pangalan na kanyang inihayag sa wakas ng panahong ito at nagpapatawag na bilang ating Ama sa Espiritu at sa katotohanan, hindi na Panginoon. Ngunit ang mga tao na sarado pa ang isipan sa bagay na ito ay nananatiling umakalaban sa kalooban ng Diyos. At sa ganung paraan ay sila'y nagiging Antikristo. Sinasabi nila na sila'y nanatili sa turo at aral ni Kristo, ngunit lumalabag naman sa turo at aral. At ang sabi sa Aklat ng Santiago, ang tumutupad sa buong kautusan, ngunit lumalabag sa isa, ay lumalabag sa lahat. Ibig sabihin, mga minamahal na kapatid, kahit sa loob ng ministeryo at ilaw ni Amang Iskopus, meron ding tinatawag na Antikristo. No? Ang akala natin kung tayo nasa piling na ng Diyos, tayo dire-diretso. No, mga minamahal na kapatid. Dito sa loob ng ministeryo at ilaw ni Amang Iskopus, meron ding mga Antikristong tinatawag. Yun yung mga kapatid na patuloy na nagkakasala at lumalabag sa 11 batas panlinis. Sabi ko nga kanina, ang nakakaalam ng mabuting balita, ang lumabag sa isa ay lumabag sa lahat. Ang 11 batas panlinis ay ang buod o summary ng pagkapamuhay ng Panginoong Yesus. Ang buod ng 27 books of New Testament. Sa pamamagitan nito, mga kapatid, ang salamin ng buhay ay makikita natin kung tayo nakasusunod sa kalooban ng Diyos. No? Tayo na sa ating sarili nakakalam kung tayo Antikristo o hindi. At nawa, sa ating pagpapagal, sa ating pagharap at pakikipagtipan kaya Amang Iskopus, unti-unti natatanggalan natin yung mga pinapaalis sa atin. At ang manatili sa atin ay ang pagiging maamo. Amen? Amen. Sapagkat sa wakas ng panahon ito, mga minamahal na kapatid, ay sa ating magmumula, mga anak ni Amang Iskopus, magmumula ang mabuting asal. Sa pamamagitan ng ating kabutihang asal, makikita naman ito ng mga tao wala pang sapat na karunungan at kaalaman mula sa Diyos, ay mahahawa naman sa pamamagitan ng ating masagana at maayos na pamumuhay. Hindi tayo nakikisa sa mga tuntunin ng sanlibutan na pamamagitan ng mga chismis doon, chismis dito, pakingialam sa buhay ng ibang tao. Huwag ganun, mga minamahal na kapatid. Ang pakialaman natin ay ang pagkapamuhay ng Panginoong Yesus. Yun ang ikwento natin. Maging pakakat tayo ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balita. At sabi sa lyrics ng kantang Tanging Alay, nawa yung gamit. Ang buong buhay ko, nawa yung gamitin. Kung paano sa mga awitin ay idinudulog natin sa Diyos na nawa tayong gamitin, loobin din nawa tayo na tayo sadyang ang magpagamit, mga kapatid. Kasi hindi pwedeng nais lang ng Diyos, ikaw naman ayaw mo. Di ba, mga kapatid? Sa ating paghiling sa Diyos, dapat buo ang ating loob. Buo ang ating pananampalataya sa pagsunod sa mabuting balita. At dito sa loob ng ministeryo at ilaw ni Amang Iskopus, bilang mga lingkod ng Diyos, ay mahigpit naming tinutupad ang mabuting balita. Hindi kami tulad ng iba na kinakalakal ang mabuting balita. Mga minamahal na kapatid, magkaroon tayo ng sapat na karunungan at kaalaman upang sa pagdating ng mga bulaang gurong ito, sa paglitaw ng mga bulaang gurong ito ay hindi tayo mailigaw. Bagos ay atin may paglaban ang pananampalatayang tinanggap natin kay Amang Iskopus. At sa pagdating ng mga bulaang gurong ito, sa ating mga tahanan, papasukin natin, mga kapatid. Sapagkat ang sinasabi ng mabuting balita, huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Pagpasok, papatuloy natin. Pagkatapos silang magpahayag, tayo naman ang magpahayag sa Kanya. Kung gayon, kung ayaw nilang pakinggan, ay maluwag ang pintuan atin silang paalisin. Upang hindi na tayo madala pa ng kanilang mga sinasabi. No? Sa halip na tayo madala, tayo ang magdala sa kanila. Huwag tayong tutulad sa mga kapatid na mga walang sapat na karunungan at kaalaman kung kaya sila'y napahiwalay sa piling ni Amang Iskopus. At nawa sa lugar nito ng San Francisco Gentry o General Trias ay manatili ang bawat nakapakinig ng mabuting balitang ito. Sa araw na ito, mga minamahal na kapatid, tayo mapalad sapagkat ipinagkakaloob ni Amang Iskopus yung kaningningan ng kanyang turo at aral na dapat nating kamtin at taglayin sa wakas ng panahong ito.
Sapagkat sinasabi nga ng mabuting balita na paulit-ulit na ating naririnig sa mga saserdote, lilitaw ang mga bulaang propeta. Ililigaw nila ang marami, kahit ang mga hinirang. No? Tayo mga hinirang at mga anak ni Amang Scopus, huwag nawa tayo basta-basta nagpapaniwala. Ang ating pakinggan ay ang mabuting balita. Sapagkat sa pamamagitan ng mabuting balita, maliligtas tayo. Kung matatag nating pinapananganan ang mga salitang ipinapangaral sa atin, di ba nang alamang kung tayo sumampalataya nang hindi iniisip ang ating sinampalatayanan. Purihin ng Diyos. At nawa mga minamahal na kapatid, sa mabuting balita na ating pinagsalu-saluhan sa umagang ito ay tunay nga kayo'y nagkaroon ng karunungan at kaalaman. No, sa unti-unting ating pag-aaral, sa ating pagkakatipon, sa ating unti-unting pagtuklas ng karunungan at kaalaman, magkaroon na tayo ng pagkatuto. Iba kasi yung alam mo lang sa natutunan mo. Pag alam mo lang, ay nasa isip mo lang. Pag natutunan mo, nandito na yun sa puso at may kalakip na yung mga gawa, mga kapatid. At sa pamamagitan ng karunungan at kaalaman na ito, ay matatag natin mapapananganan ang pananampalatayang ating tinanggap kay Amang Scopus. Purihin ng Diyos. Purihin si Amang Scopus. Purihin siya ngayon at magpasawalang hanggan. Na kay Amang Scopus ang kapurihan. At ang kadakilaan. Ito po ang mabuting balita. Magsitayo po ang bawat isa, mga kapatid.